picture in a nutshell with me, Ina. Pagpasensyahan niyo na, minsan may pumuputok dito sa sa audio ko. I think it's from my end but hindi ko siya maayos, no? Sorry guys, I apologize for that. Anyway, our topic for today, meron na naman tayong sasagutin na isang comment and then we will expand the discussion a little bit. This concerns healthcare workers. There has always been this impression na kapag ang trabaho mo sa Canada nasa larangan ng healthcare, yan, mataas ang chance mo magiging PR. Ano yan, safe ka na, okay yan, meron kang draw, lalo na dahil alam natin, may mga may mga dedicated streams, no? Yes. For healthcare workers. But, in this episode, you will learn na hindi rin naman po ganun kasimple yun. Okay, hindi porke kayo ay nagtatrabaho sa ospital or in a nursing home, yung mga ganyan na automatic, no, na madali ang inyong magiging PR journey. Okay, this will be explained to us. Kasama natin muli si Dayanara M. Puerto Bantigue. Of course, her email will be crawling down there throughout our episode if you wanna get in touch with her. Okay. Hello po. Hello, Dayanara. Puntahan muna natin yung nag-comment. Mhm. Okay? Teka muna, sana mga ba, nawala ako na. This one. Yan. Yeah. Si BB. Naku, hindi ko na-click yung account mo kung ano talaga name mo, no? Sabi niya, eligible ba kung wala ka talagang experience sa healthcare, pero you're working like a PSW, and hindi rin daw siya nag-take, at hindi rin po nag-take ng course sa healthcare. Basta lang, nag-work siya ng ganun. I think maraming mga ganyan, kasi tina-target eh. Bale mo nga naman, makuha daw sila sa nursing home ng trabaho PSW, pero yung background nila hindi. Yung mga ganyan. Okay, so anong response mo dito, Dayanara? Ako naman ang like ko response yan, depende. Ngayon, meron akong isang client, just to give you a little bit of a story. Meron ako isang client na taga-Ontario, ang tinapos niyang program ay computer technician. So, yun ang tinapos niya. Bata ito. Computer technician. Ang nahanap niyang trabaho sa Kitchener. Parang nag-aral siya sa London, sa Kitchener siya nakapagtrabaho. Ang nakuha niyang trabaho is yung parang Voyago. I don't know if you're familiar with Voyago. Voyago, yung parang mga nagsusundo, naghahatid sa mga mga Canadians, sa mga taga dito, mga residents na meron silang disabilities, meron silang sakit. So, sila yung nagta-transfer ng mga patients from, let's say, their houses to the hospital, houses to clinics, houses to the malls, houses, ganon siya. Okay. So, yun ang naging trabaho niya, driver siya noon. So, nung una, medyo off ako kasi ang gusto niyang i-claim na NOC is NOC 33102. Okay. Which is, yan yung, kung pwede nating i-flash yun, miss, yung NOC 33102. Ayan, yung NOC 33102, Nurse Aides Orderlies and Patient Service Associates. So, dun siya pumasok sa, medyo may pagka-orderly siya, kasi pero yung orderly kasi nagta-transport sa hospital yan di ba yung from one department to another. Parang may pagka-orderly sila na may pagka-patient service associates. So, nung una medyo parang hindi yata to pwede. Pero nung tinignan ko yung duties niya, tinanong ko siya, nag-i-issue ba kayo meron ba kayong, kasama ba sa trabaho ninyo yung pagbibigay ng gamot? Sabi niya, oo daw. Nagbibigay ba kayo ng pagkain? Oo daw. Nagbubuhat ba kayo ng mga pasyente? Oo daw. Kasi syempre, isasakay mo sa sasakyan, ibababa mo. 'Di ba? Tapos, paano kapag nagkaroon ng emergency, allowed ba kayo to parang provide, administer first aid? Oo daw. Paano kapag merong kailangan dalhin yung client o yung pasyente na medical record, ganyan, pwede ba kayong humawak nun? Oo daw. Sabi ko, mukhang pwede nga. Parang papasok nga siya sa 33102, although unique yung case. So, itong client ko na to, wala ever experience sa healthcare. Wala siya ever tinapos sa healthcare. Nung final namin yung OINP nomination niya, nakuha niya yung nomination. Wow, so that means sa mata ng Ontario, pwede. 33102 itong NOC niya. Ngayon, ongoing yung kanyang PR application. So, titingnan natin kung papasok siya sa mata ng IRCC. Pero tingin ko, walang problema kasi pag flinash po natin ulit yung 33102,
makikita niyo po na doon sa employment requirements, ayan po, makikita niyo po, 'di ba? Sa employment requirements, pag bumaba kayo ng konti, miss, sa employment requirements po, ayan, some secondary school education and on-the-job training. Pwede na. Tatanggapin nila. So, sa case ng client ko, meron siyang secondary school education, tapos may training siya sa mismong company nila, tanggap na. Pwede. Okay. Kasi nakalagay some secondary school education or personal support worker, nursing aid, healthcare aid, private institutional, or college nursing orderly program, supervised training, combinations, pwede. So, Okay. dun sa nagtatanong na yon na pwede ba kahit wala kang experience, wala kang inaral? Technically, ang sagot ko dyan, pwede. Pero, babalik ako dun sa experience ng client ko na yon. Yung particular PR pathway na pinasok niya is OYNP International Student Stream. Wala na yan ngayon. Okay. Yung OYNP International Student Stream, hindi siya nagre-require na yung tinapos mo, dapat yun din yung trabaho mo. Hindi siya nagre-require ng kahit anong work experience. So, ang sagot ko, depende sa kung nasaan ka, depende sa type of work mo, depende sa analysis na gagawin, na ipepresent mo, depende sa sitwasyon, sa specific situation na nandun ka. Pwede, posible po yun. Kahit wala po kayong previous education, kahit wala po kayong previous work experience sa healthcare. Oo, yun unfortunately, si commenter did not mention kasi Kung nasan siya. Oo. Yeah, hindi siya nag-mention kasi ngayon, miss, babalik tayo doon sa pinag-usapan po natin kanina sa BCPNP, 'di ba? Ang BCPNP for NOC 33102, meron silang firm requirement na dapat ay pasok po kayo sa registry nila. Ganon din po ang Alberta. Ang Alberta may sariling registry ng mga PSWs yan, healthcare aides. So, specific po ito sa kung nasaan kayong lugar. Ngayon, may mga kababayan po tayo na nalilito sila. Ano ba ang NOC ko, miss? 33102 ba ako o 44101? Di ba, magkaiba tingnan yun. mo, meron tayong pang comparison dito. Balikan natin tong ano muna. 33102. 02. Okay, kung titignan po natin yung NOC 33102, pupunta po tayo doon sa parang pinaka nasa ilalim. Yan po. Di ba, sa taas po tayo, miss. Ito. Ayan po, yung sa ilalim po ng title. Oh, here. Ayan po, opo. So nakalagay dyan, nurse aid, orderlies, and patient service associates assist nurses, hospital staff, and physicians in the basic care of patients. They are employed, ito yung pinakamahalaga, they are employed in hospitals, nursing homes, assisted care facilities, and other healthcare establishments. Emergency medical care attendant are employed by private ambulance services, parang yung sa client ko po, urgent care centers, or other health facilities. Pag pumunta po kayo sa 44101, Ito yan. apo, yun yung pinakamalaking difference kasi nila, in my opinion, sa pagka nag-a-analyze ako. Ayan, pag tinignan po natin yung main, ayan, home support workers, caregivers, provide personal care. So pag ito po ay personal care. So kadalasan, ito yung mga kababayan natin na nagpo-provide ng one-on-one care. Okay. One-on-one care. Ito po yung mga kababayan natin na nagbabahay-bahay. Yung hired sila ng isang company, tapos pupunta sila sa bahay ng patient na may disability o sa patient na may sakit. Yung patient, hindi siya nasa facility. Wala siya sa ospital, wala siya sa retirement home, wala siya sa long-term care. Nasa bahay siya, o kaya sometimes meron pong mga companies kasi na bumibili sila ng bahay. Meron silang mga bahay na binibili nila, tapos sama-sama yung mga pasyente nila doon. Sometimes that also counts as home care kasi hindi naman siya facility. Hindi siya kasi ang nursing home kadalasan yan, miss, malaki. As in talagang, 'di ba, ibang room, ganyan po. Tapos ang nakalagay dito, they provide care in clients' residence where they also reside. Sometimes they are employed by home care and support agencies. Ito po yung mga agencies na nagpapadala, may schedule ka. Ito yung mga nagko-community work, yes. Tapos, sometimes self-employed din sila. I see. And ang malaki ang pagkakaiba, I think this is what you're trying to get at.
Opo. Yung PR pathway ng dalawang Ng NOC codes na dalawang ito. ito. Exactly, Okay. miss. Okay. Exactly, miss. How? Kasi, How? Can you explain to us? Oo. opo, kasi kunyari, yung 33102, hindi mo siya maaaring gamitin for home care worker immigration pilot, HCWIP. Okay. Yung Okay. particular pathway na yun, yung kasalukuyang nakasara. Ngayon, yung 33102, Tier 3 yun. So, pasok yun sa express entry. Pasok yun dun sa mga pathway na ang tinatanggap lang nila is Tier 0 to 3. Di ba po? Mhm. Pero yung Tier 4, yung 44101, iba-iba naman ang pathway nila. Meron silang OYNP and demand stream sometimes. Mhm. Pwede silang pumasok sa RCIP. Halos Mhm. lahat ng RCIP communities, priority yan. Tapos, yun nga, hindi sila pwedeng gamitin sa express entry, miss. So, Right. iba, doon pa lang sa fact na Tier 4 yung isa, Tier 3 yung isa, ang laki na ng pagkakaiba nila. Mhm. 'Di ba Okay. po? Tapos, kadalasan ng provinces, miss, nire-regulate nila yung 33102 compared sa 44101. Got it. Got it. How about their chances under yung category based draws under express Hmm, entry? Kasi opo, 'di ba may specific category for healthcare workers. I'm here, no? Ito. opo, I-up din. Meron din diyang orderlies and teka, mahaba yung listahan, guys, ano? Oh, opo. tignan nyo. Pero nandito rin sa nurse aides 3310. orderlies. Yes. 33102 is also here. Yes, pasok naman Um, siya. Pero wala yung 44101 diyan for sure kasi nga express Ayun, entry oo. ito. Right, Opo. right. Would you say that the occupations here sa express sa category-based draws, ito yung medyo Opo. okay. Pero of course, there are Opo. other factors to consider. Mhm. Meron ka bang share na saang factors usually nahihirapan yung mga kababayan nating sayang, no? May ganitong NOC codes, Mhm. pero hindi sila ma-draw or makuha Mhm. sa category-based draws. Meron bang ganun? Yeah, well, one is the score. Number Mhm. one is the score. Kasi kung titingnan po natin yung huling draw ng Mhm. healthcare occupation sa express entry category-based selection, the last one was February 20, 2026, 4,000 invitations, cutoff score was 467. Mababa yun. Mhm. Mababa yun, miss. Pero, hindi yun kadalasan doable pag 45 years old ka na o pag I mababa see. yung language test mo. So, Minsan, kailangan dun pa rin bumawi, no? kailangan mo pa din ng, para sa akin, hindi, para sa akin, mainly, pag may client na nakaano sa akin, bago ko pag nakita ko agad yung specific case nila, edad, tinapos, language test, alam ko kaagad kung i-discount ko yung express entry eh. Pupunta ako Right. kaagad sa ibang pathway na hindi dadaan ng EE. Kasi iilan lang naman, miss, yung mga kababayan natin na kakayanin talaga yung EE. As in, hindi na nila kailangan umasa sa iba. EE pwede na. Ilan lang yun. Yun lang yung mga below 20 years old, kadalasan single, Oh. kadalasan may 3 years work experience abroad, nag-aral sa Canada, may kamag-anak na, may kapatid na PR or citizen sa ilan lang sila Oh. na, 'di ba? Kaya napakahalaga na kumbaga magpa-check ka talaga kung ano yung mga options mo. Oo. Is the situation different for nurses? Hindi pa natin napag-uusapan yung mga Ooh. RNs, RPNs, LPNs, no? Kasi ang una nating focus yung mga PSW, caregivers. Mhm. Yan, no? Mhm. For I RNs, mean, for RNs, napakaraming pathway na bukas sa yan. kanila lang. Alberta has dedicated healthcare para sa kanila. Yung BC, may special pathway sila just for nurses, nurses, care workers, ganyan. Ang health authorities, hindi nila pinapalampas kadalasan na tulungan yung mga Oo. RNs, mga LPNs. Ganun din. Ang Ontario, madalas magkaroon ng draws na para lang sa kanila. You know what I Right. mean? Regardless, kahit nasan sila sa Ontario, kahit nasa GTA, nai-invite sila. Kahit medyo mababa yung score, nai-invite sila. Kahit wala silang experience na kukuha nila. Basta may lisensya sila. Maraming exemptions para sa mga RNs and LPNs. At ito ang sinasabihin ko sa mga kababayan natin. Marami tayong kababayan ng mga nurses na
ayaw magparehistro sa Canada, ayaw magpalisensya. Maraming dahilan, pwedeng magastos, pwedeng mahirap yung exam. Yung iba kasi miss, kailangan pa umuwi ng Pilipinas para mag-safe practice. Are they able to Kumuhan. practice here without it? Sometimes, depende po sa province. Kunyari, yung province of Ontario, there was a rule before, hindi ko alam kung implemented pa rin, na kapag nakapagtrabaho ka sa long-term care, pwedeng maging equivalent yon as hours mo para makuha mo yung license mo in Ontario. Oh. Sometimes. May mga kakilala ko na kailangan umuwi ng Pilipinas para doon mag-safe practice. Ang lagi kong sinasabi, kung ikaw ay may IRN, kahit ilang taon ka nang hindi nagba-practice, kung kaya mong kuhanin yung license mo kahit LPN, 'di ba? Kahit hindi na RN, kahit LPN, kuhanin mo kasi magbubukas yan ng napakaraming pathway para sa'yo, hindi lang sa Alberta o sa BC, sometimes sa ibang probinsya din po. Right. Okay. So I guess no, to answer our question here in the title, hindi rin talaga gano'n kasimpleng sabihin na porke ikaw ay nasa healthcare, madali na talaga, almost sure na ang iyong PR. Tulad ng madalas nating marinig, ano. Of course, it's a different story again, Dayanara, for talagang yung mga kababayan nating perhaps doktor, sonographers, chiropractors, mga PT. Chiropractors, I mean, ang ano ko dyan is, sometimes it takes a little bit of tweaking, sometimes it takes a little bit of upgrading, sometimes you have to open yourself to the possibility kasi may mga kababayan tayong ayaw naman na talaga nilang mag-nurse kasi mahirap. Right. Okay. Pero sometimes kailangan gawin mo yon kasi yun yung magbubukas ng pathway sa'yo. Pag na-PR ka at ayaw mong mag-nurse, pwede mo namang i-disregard eh. Huwag ka na mag-nurse kasi PR ka na eh. Pero, di ba, kung yun ang magbubukas ng PR for you and your family, open yourself up to that possibility. Right, oo. Minsan kasi, no, I think nakakita ko ng comment dati na pag pinag-uusapan ng healthcare workers, lagi lang nurse ang pinag-uusapan ninyo. Parang we're forgetting that there are other, Filipinos here na yung mga healthcare jobs, yung mga, radiology, yung mga nandun ba? Oo. Aba, hindi naman gano'n kadali, miss. Lalo yung RadTechs, napakahirap. Ilang certifications yung kadalasan ang hinaharap nila to get to, that level ng trabaho. So, ako, for a lot of my clients, I do see a lot of PSWs more than I see RNs, 'di ba? So I am quite used to working with, workers with 33102 44101. Yeah. Kaya para sa akin dun sa kay letter sender, magpa-consult ka agad. Hindi kailangan sa akin, pwedeng sa iba, para malaman mo kung may pag-asa ka ba dun sa ginagawa mong trabaho ngayon o baka meron ka pang ibang opportunity na pwedeng gawin o baka naman pwede mo yan gawin hindi lang sa lugar kung nasan ka. Okay? Okay, no? Baka itong si commenter asking for a friend. Hindi naman niya sinabi pala na na siya. But anyway, kung sino man yun. Nakalagay kasi working like a PSW. So, paano, how like a PSW ba itong trabaho na ginagawa? Di ba? Isa rin yan sa kailangan po nating malaman para ma-determine natin yung chance. Yan. Okay. Well, I hope okay na may natutunan kayo dito sa episode natin. Naliwanagan kayo sa realidad ng pagkuha ng PR kung kayo ay healthcare worker. Depende pa rin po yan sa specific factors ng inyong profile. Right? Yes. Yung job, saan kayo, kung ano man, yung pinag-aralan ninyo. Okay? Yes. Thank you so much, as always, Dayanara, for your insights. No problem po. Any questions you may have with me, pwede naman po kayong mag-email. Hindi ko man minsan kahit nalalike yung mga comments ninyo o naka-heart, nakikita ko po yung mga yan. Oo naman. Oo, binabasa ko yan. Okay, so ako rin minsan tumitingin din ako, hindi lang ako nagko-comment. Kasi parang minsan, yeah. Oo, ang hirap kasi, sa totoo lang, if you start commenting minsan pag nasa mood, hindi ka matatapos, biglang buong araw ko buong araw ka na nandun. Yeah. Mga nanay po kami,
nanay po kami ni Miss Ina kaya mahirap, may kumakain ng oras namin. But definitely, if there's something that stands out, no, pwede natin komentan yan. Andyan na Yes yan. po. Okay, so we will end this episode here. Thank you, everybody. I'll see you guys in the next one. Thanks, Leonara. Bye!